Ikalawang mga hari, Kapitulo 15. Ang paghahari ni Azarias sa Juda. Nang ika-27 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, si Azarias na anak ni Amazias ay nagsimula namang maghari sa Juda. 16 na taong kulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 52 taon. Ang kanyang ina ay si Jecolias na taga Jerusalem. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Amazias. Gayunman, hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya't patuloy nagdala ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. Pinarusahan siya ni Yahweh at nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong hanggang mamatay. Tumira siyang mag-isa sa isang bahay samantalang ang anak niyang si Jotham ang namamahala sa kaharian. Ang iba pang ginawa ni Azarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang mamatay si Azarias, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niya si Jotham ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Zacarias sa Israel. Nang ika-38 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, si Zacarias na anak ni Jeroboam ay naging hari ng Israel. Naghari siya sa Samaria ng 6 na buwan. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng kanyang mga ninuno. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagpulit sa Israel para magkasala. Si Salum na anak ni Jabez ay nakipagsabuatan laban kay Zacarias. Pinatay niya ito sa Ibleam at siya ang pumalit bilang hari ng Israel. Ang mga ginawa ni Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Natupad ang pangako ni Yahweh kay Jehu nang sabihin niya, ang mga anak mo hanggang sa ika-4 na salinlahi ang maghahari sa Israel. Ang paghahari ni Salum sa Israel. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, si Salum naman na anak ni Jabez ay naging hari ng Israel. Siya ang naghari sa Samaria ng 1 buwan lamang. Mula sa Tirza, dumating si Menahem na anak ni Gadi at sinalakay ang Samaria. Pinatay niya si Salum at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang ginawa ni Salum pati ang pakikipagsabuatan niya laban kay Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Mula sa Tirza patungong Samaria, winasak ni Menahem ang Tapwa sapagkat ayaw nilang sumuko sa kanya. Wala siyang pinatawad at ipinabiyak niya pati ang tiyan ng mga buntis. Ang paghahari ni Menahem sa Israel. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Menahem na anak ni Gadi. Siya'y naghari sa Samaria ng 10 taon tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulit sa Israel upang magkasala. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sa panahon ni Menahem, ang Israel ay sinalakay ni Haring Pul ng Assyria. Nagbigay sa kanya si Menahem ng 35,000 kilong pilak upang makuha ang suporta nito sa pagpapalakas ng kanyang paghahari sa Israel. Para matipon ang halagang ito, hiningan niya ng tig-50 pirasong pilak ang lahat ng mayayaman sa Israel at ibinigay sa hari ng Assyria. Dahil dito hindi sinakop ng Assyria
ang Israel. Ang iba pang ginawa ni Menahem ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing at ang anak niyang si Pekahiyas ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Pekahiyas sa Israel. Nang ikalimampung taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Pekahiyas na anak ni Menahem. Siya'y naghari sa Samaria ng 2 taon. Tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Si Pekah na anak ni Remalias, isa sa mga opisyal sa hukbo ni Pekahiyas, ay nakipagsabwatan sa 50 taga-Gilead laban kay Pekahiyas. Pinatay nila si Pekahiyas sa loob ng nasasakupan ng palasyo sa Samaria, at si Pekah ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Pekahiyas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Pekah sa Israel. Nang 52 taon ng paghahari ni Azarias sa Juda, naging hari ng Israel si Pekah na anak ni Remalias. Siya'y naghari sa Samaria ng 20 taon. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat tinularan din niya ang kasamaan ni Jeroboam na anak ni Nebat na siyang umakay sa Israel para magkasala. Sa panahon ng paghahari ni Pekah, ang Israel ay sinalakay ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria at nasakop nito ang Ijon, Abel Bet-Maacah, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead, at Galilea at ang buong Naphtali. Dinala niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. Nang 20 taon ng paghahari ni Jotham sa Juda, si Oseas na anak ni Ela ay nakipagsapwatan laban kay Pekah. Pinatay niya ito at siya ang humalili bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Pekah ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Jotham sa Juda. Nang 2 taon ng paghahari ni Pekah na anak ni Remalias sa Israel, naging hari ng Juda si Jotham na anak ni Azarias. 25 taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 16 na taon. Ang kanyang ina ay si Jerusa na anak ni Zadok. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang mabuting halimbawa ng kanyang amang si Azarias. Gayunman, hindi rin niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala ng mga handog at sa pagsusunog ng mga insenso roon. Siya ang nagpatayo ng pintuan sa gawing hilaga ng templo ni Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Jotham ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nang panahong iyon, ang Juda ay ipinasalakay ni Yahweh kina Rezin ng Syria at Pekah na anak ni Remalias. Namatay si Jotham at inilibing sa lungsod ni David, sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Humalili sa kanya ang anak niyang si Ahaz